Muli, magandang umaga sa inyong lahat at welcome po kayo sa pagpupulong natin sa umagang ito. Ang ating unang pulong ay ang pakikinig sa isang salig sa Bibliyang pahayag at maaari niyong itala ang paksa, title ng pahayag sa umagang ito, Patibayin ang pananampalataya mo sa Diyos at sa mga pangako niya. Patibayin ang pananampalataya mo sa Diyos at sa mga pangako niya. Ihahatid dito ng ating inanyahang speaker mula sa Oroqueta Congregation, si Brother Larry Villarmia. Brother Villarmia? Kung may lalapit sa inyo mga kapatid at mag-aalok na isang napakagandang bagay, sabihin natin isang napaka-attractive na pangako, anong gagawin ninyo? Paniniwalaan niyo ba agad? Tatanggapin kung ano yung pangako niya, lalo na kung yung pangako niya parang masasabi natin too good to be true. Bueno, sa mga maraming karanasan, yung madaling maniwala sa mga ganong napakagandang pangako, madalas nagiging biktima sila ng mga scammer. Hindi na nila sinusuri, basta naniniwala na lang agad. Madalas talagang magiging biktima. Pero ayaw natin mangyari kapag may mga nangangako sa atin kagaya nito. Pero ano ba ang madalas mga kapatid? Kapag may nag-promise sa inyo, anong ginagawa ninyo? Meron tayo tinatawag na self-assessment. Kapag kami magandang pangako, anong ginagawa natin? Sinusuri natin, sino ba itong nangangako na ito? May magandang track record ba siya na pwede natin paniwalaan na totoo yung mga sinabi niya? Napatunayan na ba ng maraming panahon na yung mga promises niya natutupad at talagang binibigay niya? Ganon tayo. Kasi gusto nating matiyak na yung ating paniniwalaan ay totoo. Sigurado at hindi tayo magiging biktima sa mga pangako na baka ang layunin ay maging biktima lang tayo. Bueno, kaya ako nasabi niyan mga kapatid dahil dito sa ating paksang pag-uusapan, sabi dito, patibayin ang pananampalataya mo sa Diyos at sa mga pangako niya. Merong isa dito na nangangako. Kaya lang, baka hindi nyo gaanong kilala siya o hindi nyo kabisado kung sino yung isa na nangangako na yan. Yun ang gusto nating ipakita ngayon o patunayan ngayon na ang isa na nangangakong ito ay mapagkakatiwalaan. Hindi mabibigo kung siya yung mangangako sa atin. Ano ba ang unang kailangan natin para magkaroon tayo ng pananampalataya sa ganung pangako? Pinainanyayahan ko kayo mga kapatid na buksan na inyong mga Biblia. Dito sa Hebreo, kabanatang 11, tapos talatang 1. Hebreo 11:1. Sige po, kung nandiyan na kayo sa inyong mga hawak ng mga Biblia, sa talatang 1, ganito po sinasabi. Ang pananampalataya ay ang paghihintay sa mga bagay na may garantiya. Ang malinaw na katibayan na ang hindi nakikita ay totoo. Ano daw ang sinasabi dito? Ang pananampalataya, ang pinag-usapan natin dito mga kapatid. Kapag tayo ay may pananampalataya, sabi dito, naniniwala tayo sa isang bagay na may katibayan. At totoo talaga, Bagamat hindi pa ito nakikita o nangyayari sa panahon natin. Pero pinaniniwalaan natin na ito'y talagang mangyayari at matutupad. Yun ang tinatawag na pananampalataya. Yun yung kaugnay dun sa ating paksa na dapat nating patibayin yung ating pananampalataya. Paano kaya natin magagawa ito? Na mapapatibay natin yung ating pananampalataya. Dahil alam natin na sigurado, totoo yung pinaniniwalaan natin. So mahalaga ito. May mga bagay dito na napakahalaga para magkaroon tayo ng pananampalataya. Halimbawa, kasama dito sa binanggit na ito, yung paniniwala sa mga bagay na may garantiya. So ina-assure na tayo ngayon pa lang na mangyayari talaga ito.
Yun, nandoon isang kahulugan ng pananampalataya. At yung pangalawa dito ay paniniwala na yung mga bagay na hindi nakikita ay totoo. So, yung inaasam-asam nating matutupad sa malapit na hinaharap, totoo pala talaga ito. No? Hindi ito guni-guni lang o imagination ng isa na pwedeng mag-imagine ng isang bagay na napakaganda pero hindi naman totoo, wala namang katotohanan o katuparan. Ito ay mismong mangyayari at totoo. Ngayon, binanggit pa dito na ang tunay na pananampalataya ay higit pa sa pagiging kumbinsido na totoo ang isang bagay. Bakit? Dahil inuudyukan nito ang isang tao na gawin ang isang bagay. So, hindi lang basta naniniwala tayo, inuudyukan pa tayo na gawin ang isang bagay. Ano kaya ang mga bagay na ito? Bueno, napakahalaga nito. No? Para magkaroon tayo ng pananampalataya sa isa na nangangako, dapat makilala natin kung sino siya. Anong kapangyarihan meron siya, anong taglay niyang katangian para pagkatiwalaan natin o maniwala tayo sa kanyang mga pangako. O ika nga ay magkaroon tayo ng pananampalataya doon sa kanyang mga pangako. Napakahalaga pala nito mga kapatid. Mahalagang magkaroon tayo ng pananampalataya kung gusto nating pasayahin ng Diyos at maging kaibigan niya. So requirement pala itong pananampalataya sa ating paglilingkod. Kapag wala itong pananampalataya, hindi natin mapalulugdan yung isa na ating pinaglilingkuran. Ito po yung sinasabi ng Hebreo talata 6, 11, talata 6. Ganito po, sinasabi ng teksto. Bukod yan, kung walang pananampalataya, imposibleng mapalugdan ng lubos ang Diyos. Dahil ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat na maniwala na siya ay umiiral at nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya ng buong puso. Hindi pala tayo makalalapit kay Jehovah na mapapalugdan natin siya kung wala tayong taglay na pananampalataya. So mahalaga na magkaroon tayo ng pananampalataya. Ngayon, paano ba natin siya paniniwalaan, paano tayo magkakaroon ng pananampalataya sa Kanya kung hindi tayo lubos na kumbinsido na may kapangyarihan siya, may kakayahan siyang tumupad ng Kanyang mga pangako. Tingnan natin kung ano yung isa sa mga katangian ng Diyos na Jehovah na meron siya para mangako siya ng ganito, na isang bagay. Ano bang kapangyarihan meron siya o taglay na meron ang Diyos na Jehovah? Kasi napakahalaga nito dahil pag wala ito, ay useless yung ating pananampalataya. Hindi naman pala niya kayang ipatupad yung kanyang mga pangako. Kaya napakahalaga nito. At mayroong binanggit pa dito, dito sa ating binanggit na outline. Dahil sa pananampalataya, nagawa nating mapagtagumpayan ang gabundok ng mga problema. So kung meron tayong matibay na pananampalataya, ano daw sabi ng binanggit natin? Yung gabundok ng mga problema ay kaya nating lagpasan. Ay, sino ba sa atin ang walang problema? Ay, lahat tayo, merong iba't ibang mga problema. May mga kapatid na may napakabigat na mga problema. Pero dahil sa kanilang taglay na pananampalataya, kaya nilang malagpasan ang mga ito. Ibig sabihin, dahil sa tibay ng kanilang pananampalataya, kahit gabundok yung mga problema, parang masasabi natin nalulusutan nila o nalalagpasan nila ang mga ito. At yung pananampalataya, sabi dito, kapag meron tayo nito, sinasagot ng Diyos ang mga panalangin noong mga mayroong pananampalataya o nananampalataya sa Kanya. Yung mga gustong maglingkod sa Kanya na may pananampalataya, sinasagot yung kanilang mga panalangin. Ay gusto natin yon, na magkaroon tayo ng ganong sitwasyon na sasagutin yung ating mga panalangin. Pero ito ang punto mga kapatid. Ipinanganak tayo na walang pananampalataya. Hindi kagaya ng isang gifted child. Sabihin natin na ipinanganak siya na may taglay siyang napakagandang boses. Kapag siya kakanta, ang daming napapahanga dahil sa kahali-hali ng boses niya meron siya.
Gifted yun. Ipinanganak siya na taglay na niya yung ganong boses. O lalo na kung ma-develop pa ito. No? Pero ang pananampalataya, wala tayong ganon. Ipinanganak tayo mula nung sanggol tayo. Wala tayong pananampalataya. Kaya kailangan natin itong linangin, cultivate. No? Kasi pag hindi natin linangin, hindi tayo magkakaroon ng pananampalataya. Yun ang pagkakaiba mga kapatid. No? Bagamat ito ay requirement sa atin, sa ating paglilingkod, yung pananampalataya, ang kaibahan, wala tayo nito nung tayo ipinanganak. So kailangan natin itong cultivate o linangin para magkaroon tayo. At pagka meron na tayo nito, ano kailangan? Patibayin natin ito. Kung naalala niyo yung pahayag ng isang membro ng governing body, sabi niya doon, ang iyong matibay na pananampalataya ang magliligtas sa iyo sa panahon ng kawakasan. Pag dumating ang malaking kapigatian, kapag hindi matibay yung ating pananampalataya, baka mahirapan tayo. Baka hindi tayo makasurvive. Ano? Kaya napakahalaga pala nito mga kapatid, yung matibay na pananampalataya. Ngayon, paano naman natin patitibayin ito ngayon? Paano natin i-cultivate, ilinangin ito? Halimbawa, sa mga naririto ngayon, ng mga bina-Bible study pa, yung hindi pa inaalay yung kanilang sarili para magpabautismo. Nagsisimula pa lang halimbawa sa pagkuha ng kaalaman mula sa Biblia. Paano kayo magkaroon ng pananampalataya? Paano natin sila matulungan na malinang ang pananampalatayang ito sa kanilang puso? Kasi mahalaga ito, mga kapatid. Kailangan na malinang natin ito. Inahalin tulad ito sa isang pagtatayo ng isang gusali o building. Malamang sa inyo, ang iba dito baka hindi lang familiar, baka expert sa pagtatayo. Lalo na sa field ng engineering. Paano ba tinatayo ang isang building, mga kapatid? Siyempre, pasisimulan yan sa isang paghukay ng pundasyon, matibay na pundasyon. Kapag ito nga ay high-rise building, ang ginagawa nila, meron pa silang paghukay ng mas malalim, para masuri kung ang kakayahan lupa ay kayang mag-withhold ng isang mabigat o mataas na building sa panahon na magkaroon ng lindol. Baka kasi nakatayo siya sa isang lupa na magkaroon ng malakas na lindol at magkaroon dito ng pagguho dahil sa hindi matibay. So ibig sabihin, sisimulan sa matibay na paraan. Tapos, part by part, hindi naman biglang buong building na yan tayo dyan. Itatayo siya sa pamamagitan ng maliliit na mga bahagi, mga bloke, hanggang sa mabuo itong matibay na building. Ganun ang pananampalataya pala, mga kapatid. Kailangan meron tayong paunti-unting pinaniniwalaan na matibay at totoo hanggang sa mabuo ito. At doon makita natin na buo na yung ating pananampalataya at ito ay tumitibay. Paano natin mapapatibay yung pananampalataya natin sa isang Diyos na nangako sa atin? Okay, ganito. Basahin muna natin itong Isaiah 40, Isaiah 40. Tapos, tingnan natin itong talata 26. So, Isaiah 40:26. Okay, ganito po mga kapatid. Kung nandiyan na kayo sa inyong mga Biblia, tingnan natin ang tekstong ito. Meron dito sinabi, bago natin ipakita yung ating artwork, larawan mga kapatid. Basahin muna natin ang tekstong ito, yung unang bahagi ng larawan. Okay, tumingala kayo sa langit at tingnan ninyo, sino ang lumalang sa mga ito? Siya ang nagbibigay ng utos sa mga hukbo nila at binibilang sila o binibilang niya sila. Tinatawag niya silang lahat sa pangalan. Dahil napakalakas at kamangha-mangha ang kapangyarihan niya. Walang isa man sa kanila ang mawawala. Sige nga, tingnan natin dito sa larawan mga kapatid. Sabi kasi sa teksto, tumingala kayo at tingnan nyo. Meron nga isang tumingala dyan. At nakita niya. Ano ba nakita niya? Obvious naman, kung yan ay nangyari sa gabi, makikita natin mga bituin. Ano bang kapangyarihan meron si Jehovah pag tiningnan natin yung mga
nilalang niya sa langit. Universe, halimbawa. Makikita ba natin na makapangyarihan si Jehovah? Binanggit kasi kanina, sabi dito, no, tinatawag silang lahat sa kanilang pangalan. At siya pa yung nagbibigay ng utos doon sa mga hukbo na yan. No? At binibilang sila. At sabi dito, napakalakas ng kanya at kamangha-mangha ng kanyang kapangyarihan. Okay, so hindi natin mapag-usapan lahat na yan. No? Kasi sa totoo lang, kulang yung oras natin kapag pinag-usapan natin yan. No? Ganito, sa mga pangako na yan, makikita natin kung gaano ka makapangyarihan ng Diyos na Jehovah. Halimbawa, sa isang makalangit na kalalangan, itong universe, kuha tayo ng isang bahagi doon, halimbawa, itong planetang lupa kung saan siya nakalagay, doon sa isang solar system. Ano? Sa isang solar system, isang maliit na tuldok lang doon yung ating planeta. Ando doon siya, yun yung address niya, nandun siya sa solar system natin ng makikita natin. Tapos, doon sa kalagayan niya, di ba sa solar system, nandun yung isang araw, nandun yung ibang mga planeta, may mga buwan, no? So, tingnan natin para makita natin gaano ka makapangyarihan ng Diyos na Jehovah sa kanyang paglalang na ito. Halimbawa, yung distance ng lupa mula sa buwan, sa araw. Alam nyo, gaano kalayo ito, no? Ilang million miles, ano? Ayon sa ating aklat, meron niyang 93 million miles distance from the earth, yung araw. At ayon sa ating aklat na creation, yung isang katiting na bahagi ng araw, kung kukuha ka halimbawa, ano, sinlaki ng ulo ng aspili. Familiar naman kayo sa aspili, di ba? Kukuha ka ng ganong kalikit na bahagi, doon sa araw mismo, ha? Tapos kapag hiniwalay ito, ano sabi doon sa explanation? Lumapit ka doon ng kaunti ng 150 kilometers, matutusta ka sa init. Ang liit lang noon, ha? 150 kilometers, ano ba kalayo? May idea ako, no? Yung from Lunita to Tarlac, that is 60 kilometers. So, kung 150 kilometers ang layo, ulo ng aspili lang yung, matutusto ka kung lumapit ka ng ganong distansya. Hindi ba natin makikita kung gaano ka makapangyarihan yung isang araw? Bahagi lang yung pinag-usapan natin. Ano bang pinapahiwatig nito? Kung gaano ka makapangyarihan ang may lalang nito. Kasi kung ito isang kalalangan lang na ganun ka-powerful, how much more yung may lalang nito, yung creator nito. Di ba? O hindi ba maudyukan yung ating mga puso na manampalataya sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Hindi pa natin pinag-usapan ang buhay na nandoon sa lupang sa planet Earth na nakatira. No? Kasi special itong planeta na to dahil dito lang nabubuhay ang kagaya natin ng mga nilalang. Napaka-komplikado kung susuriin natin ang lahat ng yan. O hindi ba nagpapakita nito ng kamangha-manghang kapangyarihan ng Diyos na Jehovah? Hindi ba maudyukan yung ating mga puso na manampalataya sa Kanya kung ang pag-uusapan natin ay kapangyarihan? O napaka-makapangyarihan ng Diyos na Jehovah. Isa yon, no? So, ang kagandahan dito, yung nangangako pala ngayon, may kapangyarihan na hindi basta-basta, no? Yung taglay niya kapangyarihan. Siya po ang pinakamakapangyarihan sa buong sansinukob, sa buong universo. Wala nang hihigit pa sa Kanya. Napakaliit pa lang yung detalye na pinag-uusapan natin. No? Actually, yung mga bituin na yan, may mga million miles distance sa bawat isa. Na kung i-travel natin yung bawat isa, sabi doon, kailangan natin ng mga 100,000 years para lang matawid natin doon sa isa. So, gaano ka makapangyarihan si Jehovah? So, papahiwatig lamang ito na ang ating pananampalataya ay mabubuo doon sa paniniwala kung gaano ka makapangyarihan ang Diyos na nangako sa atin. Napakahalaga nito mga kapatid. So, ano pa susunod? Dahil napakakomplikado nitong pagkakabuo ng universo, itong kalalangan ng Diyos na Jehovah. Maliban pa din sa taglay nating buhay. Meron pa ba siyang kapangyarihan na pwede nating sabihin na para mapahanga ang sinuman? Kung gaano siya makapangyarihan? Siyempre meron. So maliban dito sa ipinangako na
kapangyarihan na taglay ng Diyos ni Jehovah, meron siyang sinabi kanina na pinangako. Meron ba tayong ebidensya? Meron na bang track record? Ang Diyos na Jehovah na nangako siya noon at lahat ng kanya pinangako ay natutupad. Kung suriin natin ang Biblia, talagang meron. Halimbawa, Isaiah 46, talatang 9 at saka 10. So, tingnan natin ito mga kapatid. No? Sa verse 9 and 10 ng Isaiah 46. Sige po, nandiyan na kayo sa inyong mga kopya ng Biblia mga kapatid. Isaiah, tapos sabi dito, 46, 9 and 10. Sige, tingnan natin yung mga teksto na yan. Paano natin makita na o malaman na ang Diyos na Jehovah ay nangangako at natutupad. Halimbawa, sa talatang 9, sabi dito, alalahanin ninyo ang mga nangyari. Nangyari nung sinaunang panahon. Na ako ang Diyos at wala nang iba pa. Ako ang Diyos at walang iba pang gaya ko. Mula sa pasimula ay sinasabi na ang mangyayari. At mula nung sinaunang panahon, ang mga bagay na hindi pa nagagawa. Sinasabi ko, matutupad ang pasya ko at gagawin ko ang anumang gusto ko. So dito sa mga talatang ito, ng 9 at saka 10, merong binanggit dyan na may mga sinasabi siya nung una pa at natutupad. At meron siyang mga sinasabi na tutuparin pa sa hinaharap. Ano ba yung mga bagay na nangyari noon? Pwede natin ipakita yung ikalawang larawan, mga kapatid. Para malaman natin kung gaano ka makapangyarihan, gaano ka totoo kapag si Jehovah ay nangangako. Ano ba nakita niyo mga kapatid? May maalala kayo sa pangyayaring yan? Ito yung siyudad ng Babylon, Babylonia. Nung panahong gabi na yun na nagkaroon na celebration ang mismong siyudad ng Babylonia, nagsasaya sila, hindi nila akalain na mayroong isang lulusob sa kanila, pinatuyo yung nakapaligid na tubig, inakyat yung mataas na pader, at dahil sa napakatibay nitong siyudad na ito, hindi mo akalain na kayang gumuho sa isang gabi. Napakatibay ng mga tarangkahan niya, yung mga gate niya na mayari sa makakapal na bakal. Napasok nilang walang kahirap-hirap. Ano bang sitwasyon doon? Dahil sa sila yung nagsasaya, alam niyo naman ang kultura ng Babylonia noon, kapag sila yung nagsasaya ng buong kaharian, meron niyang tinatawag na celebration. Bahagi diyan yung pag-inom ng mga nakakalasing ng mga alak. Kaya yung mga gwardiya noon, imbes na magbabantay sila, lasing na. Nung umakyat yung mga sundalo ni Haring Zero, walang kahirap-hirap nilang pinasok. So, detalyado pala, 200, more or less, 200 years ago, ipinangako ng Diyos na, o hinihula ng Biblia, na maguguho at mawawasak ang kahariang ito. At detalyado ito natupad, mga kapatid. Walang binanggit doon na hindi natupad. Maging yung tao na gagamitin ni Jehovah upang lusubin ang siyudad na ito at ito ay guguho at ito ay mawawasak, binanggit sa mga talata ng Biblia. May-imagine nyo yun, 200 years o more or less 200 years nakalipas bago nangyari isang bagay. Ano pinapakita dito mga kapatid? Na ang Diyos na Jehovah kapag nangangako, kahit gaano man katagal na yon, matutupad ang lahat. So hindi ba ito mag-uudyok ng ating mga puso na manampalataya tayo sa isa na nangangako na siguradong matutupad yung kanyang ipinangako? Kasi kung tandaan natin yung teksto, meron pa siyang mga bagay na gagawin sa hinaharap. Ano kaya mga bagay na ito na maaari niyang gagawin sa hinaharap? Na ipinangako niya na napakahalagang magkaroon tayo ng ganung pananampalataya. Sige, tingnan natin itong binanggit ng huling larawan. Tingnan natin. Makikita natin sa huling bahagi ng larawan kung ano yung
ipinangako ng Diyos na Jehovah. Diyan sa larawan, makikita natin dalawang uri. Merong medyo blurred sa bandang likuran at yung matingkad sa harapan. Itong sa likurang bahagi, yan yung mga kalagayan sa ating kapanahonan ngayon. Ano ba meron doon? Makikita natin sitwasyon. Merong isang matanda doon na gumagamit ng yung walking aid, tungkod, alalay para makalakad. Tapos may mga binanggit doon may dalawang bata, kumakatawan yan sa kahirapan. At mayroong isa niyang babae na parang nalugmok sa sobrang lungkot. Yan ay kumakatawan sa hirap ng panahon na nagdurusa mga tao. At yung bahagi na medyo natakpan sa likod, isang ospital na may nakaratay na pasyente. Yan yung mga panahon ngayon na umiiral. Actually, marami pang hindi na isama dyan. Pero ano ba ang pangako ng Diyos na Jehovah? Babaguhin ang lahat ng iyan at papalitan itong nasa harap natin. So, naririyan yung magandang kalagayan ng lupa, isang paraiso, na kung saan sagana sa mga inilalaang pagkaing masustansya. Magkakaroon ng pagkabuhay muli. Wala nang sakit at wala nang kamatayan. Yan yung ipinangako ng Diyos na Jehovah na sa hindi magtatagal ay matutupad. Ngayon, buo na ba yung ating pananampalataya kung hindi pa natin nalinang ito? Mula sa kapangyarihan taglay ni Jehovah hanggang doon sa kanyang mga pangako na hindi nasiguradong matutupad at doon sa mga ipinangako niya sa hinaharap na mangyayari. So anong nais pinahiwatig ng ating pahayag na ito mga kapatid? Na magkaroon tayo ng matibay na pananampalataya at kumilos tayo ayon dito. Napakahalaga po na magkaroon tayo ng isang pananampalataya napakatibay. Hindi natin alam kailan darating ang malaking kapighatian at maaring mangyari ay magkahiwa-hiwalay ang mga kapatid sa kongregasyon. O pwedeng mangyari na ang iba ay nahiwalay. Paano ngayon kung nahiwalay ka na hindi kasama yung mga kapatid at napaharap sa isang matinding pagsubok? Sapat ba ang iyong pananampalataya upang makasurvive sa isang malaking kapighatian? Napakahalaga po na magkaroon tayo ng ganitong pananampalataya. Binabanggit na kagaya rin ito ng isang muscle. Ano bang katangian ng isang muscle natin? Kapag ini-exercise natin ito, napansin nyo yung iba, nag-bodybuilding, nag-gym, ang lalaki ng mga katawan nila. Bakit? Na-develop nila yung muscle nila para lumaki. Ganon din pala yung ating pananampalataya, para muscle din. Kapag hindi natin ito ini-exercise, mahina ito, hindi ito matatag. So, exercise natin yung ating pananampalataya. Paano ba natin magagawa yan? Siyempre, kung meron kang pananampalataya na may darating na paraiso, gusto mong ibahagi doon sa ating mga kapwa na hindi pa alam kung ano yung katotohanan na yan. Na sa ating ibahagi sa kanila, yan ay isang bahagi ng pag-i-exercise ng ating pananampalataya upang ito ay tumibay. I-share natin ika nga doon sa mga tao sa teritoryo. Kaya napakahalaga nito. Ngayon, tinatanong pa tayo dito, paano ka kikilos ng may pananampalataya? Sabihin natin yung pag-asa natin doon sa kanila, sa mga taong hindi pa nila alam. At sabi dito, habang nararanasan natin yung tulong ng Diyos na Jehovah, kung paano niya sinasagot yung ating mga panalangin, tumitibay lalo ang ating pananampalataya sa Kanya. Kung naranasan yung may mga bigat kayong problema at idinulog nyo kay Jehovah at sinagot yung iyong panalangin, anong sabi dito? Lalong tumitibay yung ating pananampalataya at pagtitiwala kay Jehovah. Kaya napakalaking papel ang ginagampanan ng pananampalataya. So anong nais nating gawin sa mga kapatid o gusto natin silang pasiglahin? Patuloy nating patibayin patuloy na patibayin ang ating pananampalataya, ang iyong pananampalataya para magkaroon tayo ng matibay na pag-asa sa hinarap. At ang sabi dito, ang pananampalataya ay maaring lumakas o maaring humina. Kaya kailangan natin ng higit o tulong mula sa ating Diyos na Jehovah. Huling teksto na banggitin natin o basahin natin mga kapatid, itong Roma 1:17. Sa Roma 1:17, may ganitong sinasabi po ang teksto. 1:17.
Dahil sa pamamagitan nito, ang katuwiran ng Diyos ay naisisiwalat sa mga may pananampalataya at lalo pang napapatibay ang kanilang pananampalataya gaya ng nasusulat. So kapag may ganitong sitwasyon, ito'y lalong nagpapatibay ng ating pananampalataya. Kaya nais nating manatiling matibay ang ating pananampalataya at gusto nating ipakita na tayo ay nagtitiwala sa Diyos na Yehova at matibay yung ating pananampalataya sa Kanyang mga pangako. Maraming salamat, Brother Villarmia. Napatibay kami na talagang mahalaga para sa atin ngayon na ngayon pa lang ay magkaroon ng matibay na pananampalataya sa Diyos na Yehova at sa Kanyang mga pangako. Maraming salamat din po sa lahat ng dumalo sa umagang ito. Ina-invite kayong muli sa next week upang makadalo at makapakinig muli ng salig sa Bibliyang pahayag. Magpapatuloy ang pagpupulong natin sa umagang ito sa pag-aaral ng Biblia gamit ang isang artikulo sa Bantayan. At pangunahan tayo ni Brother Mi Julio. Bago na tayo mga kapatid sa ating ikalawang bahagi ng ating pagpupulong, pag-aaral ng Biblia gamit ang magasing Bantayan. Pero bago natin isagawa yan, tayo muna muli ay tumayo at ating awitin ang awit bilang 125 na pamagat, maligaya ang mga maaway. Balisabay po tayo sa himig nito. Pag-aaralan po natin ngayon yung araling Artikulo 39 na ang paksa ay talagang mas masaya ang nagbibigay. Ang ating temang teksto ay kinuha sa Gawa, Kabanatang 20, Talatang 35, na sabi, may higit na kaligayahan sa pagbibigay kaysa pagtanggap. Ano ang ating matutuhan sa paksang ito? Kung paano tayo magiging mas mapagbigay at magiging mas masaya sa paggawa nito. Meron din itong dalawang subtitulo. Una, tularan ang pagbibigay ni Jehovah. At ang pangalawa, kapag parang hindi napapalagahan ang mga ginawa natin. Siyak na napakaganda ng artikulong ito at mapapatibay tayo. Kaya hanggang natin na lahat tayo ay makapag-komento sa paksang ito. Okay, dumako na tayo sa ating pagtalakay. Pakisuyuan natin si Brother Mata na basahin yung pinagsamang parapo. Nagiging mas masaya tayo kapag nagbibigay tayo sa iba kaysa tumatanggap tayo. Ganyan tayo ginawa ni Jehovah. Siyempre, masaya tayo kapag may natatanggap tayong regalo. Pero iba pa rin ang saya kapag tayo ang nagbibigay. Talagang naikinabang tayo dahil ganyan tayo ginawa ni Jehovah. Bakit? Dahil sa pagkakagawa sa atin, nasa atin ang kontrol kung gusto nating maging mas masaya. Kung maghahanap tayo ng mga pagkakataon para maging mas mapagbigay, magiging mas masaya tayo. Talagang ipinagpapasalamat natin na ganyan tayo ginawa ni Jehovah. Sa tanong, dahil nilalang tayo ni Jehovah na masiyahan sa pagbibigay, paano tayo nakikinabang dito? Okay, Brother Shane. Sa Gawa 20:35, sinasabi na there is more happiness in giving than there is in receiving. Siyempre, masaya tayo pag makatanggap na regalo, pero mas nagiging mas masaya tayo kapag tayo ang nagbibigay. Mas fulfilling ito sa atin po. Okay, salamat sa inyong komento. Doon sa tanong na bakit, mas masaya tayo pag nagbibigay kaysa rin sa tatanggap. Masaya rin naman yung pagtanggap, pero bakit mas masaya? Sister Retane? Masaya nga tayo at maipagpapasalamat natin ito kay Amang Jehovah kasi
ginawa niya tayo na nasa atin yung control. Kung gusto pa nating maging mas masaya, lagi tayong naghahanap ng pagkakataon makapagbigay sa iba. Yun, nasa atin kasi yung control. Brother Chito, suyo po. Isa pa, yun nga, dahil ganyan ang pagkagawa sa atin ni Jehovah, ang problema, hindi tayo sakdal. Magkaminsan, yung pagka-design sa atin, minsan kabaligtaran, ano? Kaya nasa atin yung control niyon. Kung gusto mo talaga masaya, gaya ng pag-design ni Jehovah, ayun, magsanay tayo mapagbigay. Ayan, tama yun. Maraming salamat. Brother Calso. Ang tinutukoy dito, hindi lamang material, ano? Kasi baka isipin natin puro material ito. Hindi, pwede rin itong mga bibig natin, gamitin natin sa pampatibay. Yan, pwede natin ibigay din yun. Mga lakas natin, mga karunungan. So, hindi laging material ang tinutukoy dito. Ayan, mamaya mahigit pa natin mapapalawak yan. Okay, doon tayo sa paragraph 3. Gaya nga ng sabi ng Biblia, masaya ang nagbibigay. Kaya naman, maintindihan natin kung bakit tinawag si Jehovah na maligayang Diyos. Siya ang pinakaunang nagbigay at ang pinakamagandang halimbawa sa paggawa nito. Sinabi ng Apostol Pablo na dahil kay Jehovah, tayo ay may buhay at kumikilos at umiiral. Talagang mula sa Kanya ang bawat mabuting kaloob at ang bawat perpektong regalo. Salamat. Bakit tinawag si Jehovah na maligayang Diyos? Sister Ampi? Maraming sinasabi ng Biblia, Santiago, 1 Timothy at Gawa. Sa kanya, nagmula ang mabubuting kaloob at perpektong regalo. Siya ang masayang nagbibigay. Siya ang pinakaunang nagbigay sa atin at isinusupan ni Apostol Pablo. Tayo ay may buhay, kumikilos at umiiral. Ayun, maraming salamat po. Sister Sikay, mayroon bang komento? Si Jehovah na ating Diyos ang pinakadakilang halimbawa pagdating sa pagbibigay o pagpapakita ng pag-ibig. Walang sino man, kahit ang kanyang anak, na makahihigit para dito kasi dakila yung ginawa ni Jehovah or nagbigay siya talaga ng napakagandang halimbawa. Okay, maraming salamat. Brother Caso po. Saka siya ang una nagbigay, ano? Kaya maligayang Diyos siya. Anong binigay niya sa atin? Yung buhay natin ngayon, yung taglay natin. At pagkatapos si Jehovah, pagka nagbibigay, lahat mabubuti. Walang masama. Ayun. At sangkutin dyan, yung buhay, bibigay din niya kung paano tayo mabubuhay, di ba? At ito nga, makikita natin mamaya kung paano naman binigay ni Jehovah yun. Paragraph 4 naman tayo. Siguradong gusto nating lahat na maranasan ang saya ng pagbibigay. Magagawa natin yan kung tutularan natin ang pagbibigay ni Jehovah. Tatalakayin natin yan sa artikulong ito. Pati na ang pwede natin gawin kung parang hindi napapahalagahan ang ginagawa natin para sa iba. Tutulong sa atin ang mga matututuhan natin na huwag masiraan ang loob at patuloy pa rin na maging mapagbigay. Ang totoo, magiging mas masaya tayo kapag ginawa natin ito. Ano ang pwede nating gawin para maging mas masaya? Sister, dito sa gitna. Hindi ko makita. Sinasabi sa Efeso 5 verse 1 na dapat nating tularan ang Diyos. Pinapahiwatig nito na magagawa lang nating maging mas masaya kapag tinularan natin ang paraan ng pagbibigay ni Jehovah. Ayan, kaya tularan natin si Jehovah. Ngayon, ano yung tanong na ating, tanong? Itingnan natin ngayon yung mga paraan kung paano tayo nagbibigay at matutularan natin si Jehovah. Dito tayo ngayon sa tularan ang pagbibigay ni Jehovah. Paano ipinapakita ni Jehovah na mapagbigay siya? Tingnan ang ilang halimbawa. Ibinibigay ni Jehovah ang mga pangailangan natin. Hindi man laging maalwan ang buhay natin, nagpapasalamat tayo kay Jehovah dahil ibinibigay niya kung ano ang kailangan natin. Halimbawa, dahil sa Kanya, mayroon tayong nakakain, na isusuot at natitirhan. Hindi lang ito ginagawa ni Jehovah dahil obligado siyang gawin ito. Bakit natin nasabi yan? Okay. Ano ang ilan sa mga ibinibigay ni Jehovah sa atin? Brother Odi?
So ipinapakita ni Jehovah ang pagiging mapagbigay niya sa pagbibigay ng mga pangailangan po natin. Tulad po ng binabanggit sa Mateo 6:31-33, tulad pagkain, damit at tirahan. Ginagawa niya po ito hindi dahil obligado siya, kundi dahil po mahal niya tayo at nais niyang tiyakin yung ating kapakanan po. Doon sa awit 4:8, ano ba yung binibigay ni Jehovah dyan? Brother Talisora? Binibigay din niya yung kapayapaan ng isip at kapatatagan ng puso. Yun. Kasi kahit marami kang pera, ari-arian, kung wala kang peace of mind, hindi pa rin maligaya, di ba? Brother Tau, suyo. Maganda rin yung binanggit doon sa unang Timoteo 6:7 kasi binanggit doon dahil wala tayong dinalang anuman sa mundo at wala rin tayong anumang mailalabas. Ibig sabihin, lahat ng ating natatanggap talaga, yan ay mula kay Jehovah. Kaya dapat natin yung ipagpasalamat. Okay. Maraming salamat. Sister Lilia Vasquez. Sundan ko lang po yung sinabi ni Tom. Sabi doon maging kontento tayo sa mga bagay na natatanggap natin. Kaya nga sabi kanina, hindi laging maalwan ang buhay. So kailangan lang na maging kontento tayo para maging masaya tayo. Maganda rin yung binanggit ng Mateo 6:31-33. Sabi doon baka nag-aalala ka, ano kakainin ko? Sabi, ang Diyos na Jehovah ay laging tumutulong sa atin. Kung ang Maya nga kumakain, tayo pa kayong mga lingkod niya. Yan. Palawagin pa natin yung komentong yun. Dito tayo ngayon sa paragraph 6. Inilalaan ni Jehovah ang mga pangailangan natin dahil mahal niya tayo. Pag-isipan ang mga sinabi ni Jesus sa Mateo Kabanatang 6, talatang 25 at 26. Dito, ginamit ni Jesus na halimbawa ang mga ibon. Sinabi niya, hindi sila nagtatanim o umaani o nagtitipon sa kamalig. Pero tingnan ang sumunod na sinabi ni Jesus. Pinakakain sila ng inyong Ama sa langit. Pagkatapos, itinanong niya, hindi ba mas mahalaga kayo kaysa sa kanila? Ang aral? Mas mahalaga kay Jehovah ang mga sumasamba sa Kanya kaysa sa mga hayop. Kung pinagalaanan ni Jehovah ang mga hayop, siguradong pagalaanan niya rin tayo. Gaya ng isang mapagmahal na ama, ginagawa ito ni Jehovah sa pamilya niya dahil mahal niya sila. Okay, salamat. Basahin muna natin yung binanggit ng Mateo 6:25 hanggang 26. Sino po yung gustong bumasa nito? Sister Lilia Vicencio. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong mag-alala kung ano ang kakainin o inumin ninyo, o kung ano ang isusuot ninyo. Hindi ba mas mahalaga ang buhay kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa pananamit? Tingnan ninyong mabuti ang mga ibon sa langit. Hindi sila nagtatanim o umaani o nagtitipon sa kamalig, pero pinakakain sila ng inyong Ama sa langit. Hindi ba mas mahalaga kayo kaysa sa kanila? Okay, salamat po. Tanong, ano ang matutuhan natin sa Mateo 6:25 at 26? Brother Mike, pakisuyo. Ginamit po ditong illustration yung mga ibon sa langit, kung paanong kumakain sila kahit hindi po sila nagtatanim. Kaya yung aral po, kung paanong pinaglaanan po sila ni Jehovah, sigurado paglalaanan din niya po tayo. Tayo sa bakit paglalaanan niya tayo. Ano bang malaking pagkakaiba ng hayop at saka tao? Sister Michelle. Makikita po natin yung malaking pagkakaiba. Yung mga hayop, hindi naman sila sumasamba kay Jehovah, pero pinakakain sila. Pero tayong mga tao, o tayong mga lingkod ni Jehovah, sumasamba tayo sa Kanya. Kaya for sure, paglalaanan tayo ng Diyos na Jehovah. Okay, maliban pa ron, meron pang magandang punto yan. Sister Arjona. Dito tayo sa bandang harap. Tinuturing kasi tayo ni Jehovah na pamilya niya. So sa Mateo 6:32, tinatawag natin siyang Ama. Kaya alam na alam ng Ama kung ano yung pangangailangan ng pamilya niya. Kaya naglalaan siya. Okay, salamat. Doon sa teksto na hindi sinipi dyan, yung halimbawa, yung awit 145:16, paano ba nagbibigay si Jehovah sa pagkakabanggit dyan? Brother Chito? Yung binubuksan, no?
yung kamay niya, ibig sabihin, pahiwating na sagana siyang magbigay. Ano. Kaya nga dito nga, kung titingnan natin yung sinabi sa Mateo, yung aral dyan, binanggit na yung rhetoric na tanong, hindi ba mas mahalaga kayo sa kanila sa material na bagay? Bakit pinaiiral ni Jehovah yung material? Anong purpose? Para paglaanan yung mahigit na nilalang niya, yung tao. Kasi alam niya, kailangan natin ng sustenance para mabuhay. Kasi kung wala yun, walang purpose yung buhay. Kaya talagang andun yun, magka-dual yung bagay na yun. Kaya yung pagtitiwala sa kanya, napakahalaga. Di ba, tinalakin natin kanina, binigay ni Jehovah yung buhay, amin sa gawa. Dito naman, nakita niyo, binigay naman niya yung pangangailangan para masiyahan sa buhay. No? Brother Casaba? Sa nakita natin kanina, yung nagdaang paragraph, ang ibinibigay ni Jehovah, hindi yung wants, kundi yung needs lang. Ano ba needs natin? Damit, pagkain. Hindi sinabing bahay, Hindi naman basic needs yung bahay. Ang sinabing basic needs dito, tirahan. Magkakaiba yung tirahan kaysa sa bahay eh. Kaya binanggit lang na unang Timoteo, yun, tirahan lang. So basic needs natin, pagkain, damit, at tirahan. Okay, so isa pa, yung ibon, kaya mas mahalaga tayo kay Jehovah kasi yung ibon, katulad ng binanggit, hindi sumasamba kay Jehovah, hindi siya dumadalo, hindi naman siya nagkukomento. Tayo, narito sa pulong, dumadalo, nagkukomento, kaya mas mahal niya tayo. Ayan. Kaya nga si Jehovah, bukas palad. Okay, maliwanag ang punto dito sa paragraph 7. Gaya ni Jehovah, pwede rin tayo magbigay ng material na tulong sa iba dahil sa pag-ibig. Halimbawa, may kakilala ka bang kapatid na nangangailangan ng pagkain o ng damit? Pwede kang gamitin ni Jehovah para tulungan siya. Kapag may likas na sakuna, mabilis ding magbigay ng tulong ang mga lingkod ni Jehovah. Ganyan ang ginawa ng mga kapatid natin noong COVID-19 pandemic. Nagbigay sila ng pagkain, damit, at pang supply sa mga nangangailangan. Marami rin na nagbigay ng donasyon para sa pambuong daigdig na gawain. Dahil dyan, napamahagi tayo ng relief sa mga kapatid sa buong mundo. Sinusunod ng mapagbigay ng mga kapatid ang sinasabi sa Hebreo, Kabanatang 13, talatang 16. Huwag ninyong kalimutang gumawa ng mabuti at magbahagi sa iba ng kung anong mayroon kayo, dahil nalulugod ang Diyos sa gayong mga handog. Ano ang isang paraan para matularan natin ang pagbibigay ni Jehovah? Tingnan din natin tayo yung larawan. Mayan na yung larawan. Okay, doon mo tayo sa tanong, Sister Lebres. Yung tinutukoy naman dito yung material na pagbibigay. Dahil dito sa Hebreo 13:16, isa palang handog kay Jehovah yung pagbibigay na material na tulong at siya ay nadulugod sa ganitong handog. Kaya napakabuti talaga ng pagiging bukas palad. Isa itong sagradong paglilingkod. Kunin natin halimbawa noong panahon ng COVID-19. Ano nagawa ng mga kapatid? Sabi dyan? Ano yung mga binigay nila? Brother Listro? Nung COVID-19 ay maraming mga kapatid na wala ng trabaho o kaya naman ay talagang nagkasakit din ng COVID-19. So, yun yung panahon na kung saan talaga nagtulungan ng mga kapatid. Natandaan pa natin na mismong governing body pa nagsabi na talagang kahit gamitin yung local funds upang sa ganoon makatulong talaga sa mga kapatid. At pinakita naman doon, pagkabukas palad ng bawat isa, na talaga nagtulungan sa kongregasyon, sa sirkito, upang sa ganoon matugunan yung mga pangailangan ng mga kapatid. Tingnan mo na ngayon natin at komentuhan yung larawan. Okay, sino gusto magkomento? Brother Jay Calso? Maraming mga paraan na pwede tayong tumulong. Una, yung pagbibigay ng donasyon na pwedeng gamitin to sa buong daigdig. Pangalawa, kung sa angkop naman nito na pwede tayong magbigay ng pagkain at kung nararapat, pwede natin tulungan yung iba. At yung pangatlong larawan naman, pag may mga sakuna, anong mga paglalaan ang binibigay natin sa mga nasalanta. So ito yung mga bagay na pwede nating gawin at pinahalagan to ni Jehovah. Brother Umali? Natutunan ko rin sa larawan na yung pagiging mapagbigay natin, hindi yung nakadepende sa kung anong meron tayo, pera o material. Nakadepende yun kung tinutularan ba natin si Jehovah. Kasi kung tinutularan natin siya, kaya nating magbigay kung anong meron man tayo. Yeah.
Brother Calsba. Gusto ko lang idagdag, bagaman wala sa paragraph, yung teksto galing din sa Biblia, no? Kung masusubaybayan niyo lang ako sa pagbasa sa unang Kronika 29:14, ganito sabi dito eh. At ito may kaugnayan sa donation, ano? Sabi doon sa unang Kronika 29:14, sino ako at ang bayan ko para makapagbigay ng kusang loob ng mga handog na gaya nito? Dahil galing sa iyo ang lahat ng bagay at ibinibigay mo na sa amin o ibinigay namin sa iyo ang galing sa sarili mong kamay. Kaya napakaganda eh. Kung ano yung binibigay pala natin, galing naman kay Jehovah rin. No? Kasi sabi ng Biblia, ang lahat ng bagay dito sa sanlibutan ito ay pag-aari niya. Kaya kung naman taglay mo o dinonate mo, sa kanya rin galing yon. Kaya makakatulong yon para maisip natin na sa kanya talaga nanggagaling yung donasyon natin. Maraming salamat po doon sa magandang komentong yan. Okay, maliwanag na yung punto. Dito tayo sa paragraph 8. Nagbibigay ng lakas si Jehovah. Walang limitasyon ang kapangyarihan ni Jehovah at gusto niya magbigay ng lakas sa tapat ng mga mananamba niya. Naranasan mo na bang humingi ng lakas sa panalangin para malabanan ng isang tukso o matiis ang isang problema? O kaya naman, humingi ka na ba ng lakas para matapos mo ang gawain mo sa maghapon? Kapag nakita mong sinagot ni Jehovah ang panalangin mo, masasabi mo rin ang sinabi ng Apostol Pablo, may lakas akong harapin ang anumang bagay dahil sa Kanya na nagbigay ng kapangyarihan sa akin. Okay, basahin po natin ang binanggit ng Pilipos 2:13. Sino gusto bumasa? Dito tayo sa loob. Dahil pinasisigla kayo ng Diyos at ibinibigay sa inyo ang pagnanais at lakas para kumilos kayo ayon sa kagustuhan niya. Okay, salamat. Dito tayo ngayon sa paragraph 8 na tanong, paano tayo nakikinabang sa lakas na ibinibigay ni Jehovah? Nakikinabang. Okay, dito tayo kay Sister Nabria. Kung aalalahanin natin ang mga utos at pangako ni Jehovah kapag nahaharap sa tukso, mapapakilos tayong gumawa ng tamang desisyon. Sa ganitong paraan tayo nakikinabang sa lakas na ibinibigay ng Diyos gaya ng nasa Filipos 2:13. Okay, salamat. Dito pa, Sister Vasquez. Sorry. Bilya Vicente pala, sorry. Sa pamamagitan nga po ng pagharap natin sa mga problema, so nakikinabang ako sa lakas na ibinibigay ni Jehovah para matiis ko at maharap ko yung mga problema na mararanasan po natin. Okay, matapos mong maranasan yun, ano naman masasabi mo? Ano naman masasabi mo? Ba, ikaw naka-experience doon. Sister, ito? Di ba Kali? Dito na po natin mapapahalagahan yung teksto ng Pilipos 4:13 na may lakas akong harapin anumang bagay dahil sa Kanya na nagbibigay ng kapangyarihan sa akin. Okay. Brother, salamat po. Brother Easy. Tumitibay din yung pananampalataya natin kay Jehovah kasi tinutulungan niya tayo sa panahon ng pangangailangan natin. Minsan iniisip natin, hindi ko na talaga kaya yung mga problemang to. Anong gagawin ko? Hingi ako ng tulong kay Jehovah, mananalangin ako. Later on, napagtagumpayan mo yung problemang iyon. Salamat sa tulong ni Jehovah. Kaya sa susunod na makaharap ka ng ganong klaseng problema, alam mo, maaasahan mo si Jehovah sa panahong iyon. Ayan, tama yan. Brother Florence, Mali. Maganda rin yung lakas na binibigay ni Jehovah para masamba natin siya. Halimbawa, pulong natin ngayong umaga, baka panggabi tayo, kaya pagod tayo kahapon, pahinga sana natin ngayong araw. Pero may lakas tayo, kaya nakadalo tayo ngayong umaga. Ayan, tama yan. Brother Listro. Actually, yung konteksto ng Pilipos 2:13 sa 12, binanggit doon na keep working out on your salvation. Ibig sabihin, ginagawa natin lahat upang sa ganun, para sa kaligtasan natin. Tama naman yun. Naisin natin na talagang tanggapin ang walang hanggang pagpapala mula kay Jehovah. At ang nakatutuwa dito, si Jehovah mismo ang nagbibigay ng tulong at lakas para magawa natin yun. Sa 13 nga yung pagnanais at yung lakas upang maisagawa natin yun, binibigay talaga niya. Kaya binigay na example na una rito mapaglabanan ng tukso.
makayanan natin yung mga pagsubok. Baka inuusig tayo ng pamilya o kaya dahil sa hirap ng buhay, baka inisip na natin na tumigil o maging hamon yung paglilingkod kay Jehovah. Tinutulungan niya tayo upang sa ganoon, eventually, talaga maging karapat-dapat tayo sa pagliligtas niya. Kanina, napansin nyo yung sa payag, ginamit niya brother, yung picture, di ba? Yung mga may bituin. Diba? Pinapakita doon yung walang limitasyon na kapangyarihan ni Jehovah. Kaya talagang hindi tayo makakahingi tayo at bibigyan tayo ni Jehovah. Paragraph 9 tayo. Kahit hindi tayo perpekto, matutularan natin ang paggamit ni Jehovah ng lakas. Hindi tayo literal na makapagpasa ng lakas sa iba, pero pwede natin itong gamitin para tulungan sila. Halimbawa, baka pwede nating tulungan ng may edad o may sakit nating mga kapatid sa mga gawain nila sa bahay o sa mga kailangan nilang bilhin. Pwede rin tayo magboluntaryo sa paglilinis at pagmamantini ng Kingdom Hall, kung posible. Kapag ginamit natin ang lakas natin sa ganyang paraan, makakatulong tayo sa mga kapatid. Okay? Paano natin matutularan si Jehovah sa paggamit ng lakas? Hindi daw natin tingnan yung larawan. Okay, yung bata ro sa likod. Kanina pa tumataas yan. Halimbawa, baka pwede nating tulungan ang may edad o may sakit nating mga kapatid sa mga gawain nila sa bahay o sa mga kailangan nilang bilihin. Ang galing, no? Yun, tama, no? Sakto. Ngayon, palawakin natin yan sa pamagitan ng picture. Paano ginawa yun, ano? Okay, brother. Sino gusto mag-komento doon sa larawan? Okay, brother Mike. Suyo. Magandang halimbawa po yung sa picture na isang pamilya po, sinusundo nila isang may edad ng brother. At yung anak po nila, talagang masaya po siya na tulungan o i-assist yung brother na makasakay po sa kanila. Kaya marami po tayong pagkakataon or lakas na gamitin po natin para tulungan po yung iba. Binanggit dito yung magboluntaryo sa paglilinis ng Kingdom Hall. Pwede pala, ano pwede natin gawin dyan? Hindi naman tayo cleaners ngayon, di ba? Ang group 5, ang cleaners, ano gagawin? Group 5 ang cleaners. Pero sabi dito, pwede mag-voluntaryo. Ano gagawin natin? Okay, brother. Brother magpili. Pwede tayong tumulong, hindi natin dapat sabihan kung anong grupo. Oh, kayo ang cleaner ha, ikaw naman nandun, pwede kang tumulong. Yan, no? Kaya tulong-tulong tayo. Although may naka-assign. Ano? Okay, brother Calso? Kaya walang sino man sa atin dito ang walang may bibigay. Lahat may bibigay. Kung wala mang material, lakas, yung ganyan. Itong batang ito na nasa picture, yung kanyang lakas ang ibinigay naman niya sa kapatid. Yan. Lahat pwedeng magbigay. Ano? Okay, maraming salamat. Paragraph 10 po tayo. As ang iba gamit ang kakayahan nating magsalita. May naisip ka bang kapatid na nangangailangan ng komendasyon o pampatibay? Kung mayroon, iparamdam mo sa kanya na nagmamalasakit ka. Pwede mo siyang bisitahin, tawagan o i-text. Pwede mo rin siyang padalhan ng card o email. Huwag masyadong mag-alala sa sasabihin mo. Kung minsan, ang kailangan ng talaga ng mga kapatid ay simpleng mga salita na mula sa puso. Tutulong na yan sa kanila na makayanan ng araw nila o makapanatiling tapat. Paano natin magagamit ang kakayahan nating magsalita para mapalakas ang iba? Mr. Rizadel? May mga kapatid po na nangailangan ng komendasyon o pampatibay at upang mapalakas natin sila, maaari po natin silang bisitahin, tawagan, i-text o magpadala ng card o email. Gamit po yung mga simple at positibong pananalita. Doon po sa Efeso 4:29, binanggit po doon na pwede natin ibahagi sa kanila yung mga mabubuting bagay na nakapagpapatibay o positibong mga bagay ayon sa pangangailangan nila. Kaya pag ginawa po natin yun, may encourage natin sila at mapapalakas po. Okay, salamat sa pagbanggit ng teksto. Kumusta naman yung binabanggit ng Kawikaan 12:25? Ano naman natin kakapit yun kung gagamit tayo ng salita? Sister CK, pakisuyo. Sa nasabing teksto, hindi natin alam ang sitwasyon ng bawat isang kapatid.
sa pinagdaanan niya, baka kahapon o last year. Hindi natin alam yung sitwasyon nila. Kaya wala sa atin. Sabi nga mabigat na yung dinadala niya. Sabi sa teksto, ang positibong salita ay magpapasaya rito. Kahit yung simpleng, kamusta ka, narito ako para sa'yo, anong kailangan mo. Yun yung mga simple lang. Wala namang salita. Paano daw natin gagawin? Walang salita. Paano natin papatibay iba? Brother Jay. Hindi kasi lahat salita lang Pwedeng pakikinig din ay isang paraan na nakakapagbigay ng positibong pangunawa doon sa tao. Halimbawa, pag ang isa ay napagdadaanan ng isang problema at gustong sabihin sa'yo, makinig ka lamang, hindi ka kailangang magsalita, malaking bagay ito para maibsan yung karamdaman niya. Okay. Maliban daw sa nabanggit na, meron pa ba kayo nakita dyan? Brother Chito? Kahit walang salita, may karanasan ko dati, may problema yung kapatid, maraming nagkonsul sa kanya. No? Pero ako, dahil maraming sinasabing iba, hindi na ako nagsalita. Ang ginawa ko lang, tinapik ko sa hinawakan ng balikat niya ng mahigpit at tiningnan ng may simpati sa mata. Sabi ng asawa niya, ang tumatak sa kanya, asawa niya na pampatibay. Nakapapatibay naman lahat yung ganung uri ng gesture. Masigit niyang natandaan. Ngayon, paramdam mo lang. Okay, liwanag. Dito tayo ngayon sa paragraph 11. Nagbibigay ng karunungan si Jehovah. Isinulat ng alagad na si Santiago, kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, patuloy siyang humingi sa Diyos, dahil sagana siya nagbibigay sa lahat at hindi naghahanap ng mali. Ipinapakita ng tekstong ito na hindi ipinagdadamot ni Jehovah ang karunungan niya. Sagana siyang nagbibigay nito sa iba. Pansinin din na kapag nagbigay ng karunungan si Jehovah, hindi siya nandurusta o naghahanap ng mali. Kapag humingi tayo ng karunungan sa Kanya, hindi niya tayo ipapahiya o ipaparamdam na may mali sa atin. Ang totoo, gusto niya na gawin talaga natin ito. Paano nagbibigay ng karunungan si Jehovah? Sister? Gaya po ng nabanggit po sa Santiago 1:5, sagana pong binibigay ni Jehovah yung karunungan sa lahat at hindi po siya naghahanap ng mali. Kaya hindi po pinagdadamot ni Jehovah yung karunungan. At kapag humingi po tayo, ay hindi niya po tayo ipapahiya o ipaparamdam na may mali po sa atin. Kaya gusto niya po talaga ibigay yung karunungan. Okay, tama yan. At binanggit dyan yung hindi nandurusta o naghahanap ng mali. Ano ba ang pagkaunawa natin dyan? Ano yung paliwanag dyan? Brother Easy? Karaniwan na pag humihingi tayo ng payo sa isang disakdal na tao, sinasabi niya, sinabi ko na kasi sa iyo yan dati, bakit hindi mo ginawa? Ito gawin mo. Yan, yung parang nanduros na Hindi ka ba nag-iisip? Yung mga ganung bagay. Pero kung kay Jehovah tayo lalapit, patuloy nating mapapakinggan yung maibiging payo niya na talagang parang tumatapik sa iyo sa balikat mo at yun yung maaasahan mo sa panahong yun. Humingi tayo ng karunungan kay Jehovah. Nananalangin pa nga tayo, di ba? Pero yung pag nanalangin ka ba, bibigyan ka na karaka-raka ng karunungan? Ganun ba yun? Wala ka bang gagawin? Brother Bong. Sabi dito sa Kawikaan 2:3 na sabi, buksan natin yung ating puso sa isang kaunawaan na ibibigay ni Jehovah. Sabi din dito, makinig tayong mabuti sa karunungan na ibibigay ni Jehovah. Meron tayong talagang gagawin para makamta natin yung binibigay na karunungan ng Diyos na Jehovah sa atin. Okay. Isang punto ba, Brother Listro? Pinapasigla tayo na talagang magbasa, mag-aaral ng kanyang salita. Sabi nga doon huhukayin mo ng gaya nakatagong kayamanan. Isang treasure hunter, hindi titigil yan hanggat hindi niya nakikita yung kayamanang gusto niyang matagpuan. Kaya ganun din tayo. Pero tayo, syempre, sabi nga, hindi naman madamot si Jehovah, na para bang itatago niya yung kayamanan. Kaya ang sabi nga niya, ini-encourage niya tayo. Kagaya ng nabanggit sa COVID-19, hindi tayo nawala ng pulong kasi yun rin yung isang paraan ng paglalaan ni Jehovah ng karunungan. Laging meron tayong ganitong pagpupulong, sobra-sobra mga Bible-based literature, at pagpapasigla upang patuloy tayong mag-aaral ng Biblia. Sa ganung paraan, makikita natin yung kaunawaan mula kay Jehovah. Yeah. So, punto, hindi ka ng karunungan kay Jehovah sa panalangin, dapat,
kumilos ka rin. Paano makukuha yun? Di ba? At yun nga ang gagawin dyan. Yung kayamanan, yung karunungan, nakabaon niya, hanapin natin. Di ba? May gagawin tayo. Kikilos tayo para makita natin yung karunungan. Okay, di meron na tayong karunungan. Pwede ba natin ibigay sa iba yun? Tingnan natin sa paragraph 12. Paano naman natin matutularan si Jehovah sa pagbibigay ng karunungan? Maraming pagkakataon ng mga lingkod ni Jehovah na ibahagi sa iba ang mga natutuhan nila. Halimbawa, sinasanay natin sa ministeryo ang mga baguhan. Matiyagaring tinuturuan ng mga elder ang mga ministeran na lingkod at iba pang bautisadong brother sa mga atas sa kongregasyon. Sinasanay naman ng mga makaranasan sa construction at maintenance ang ibang mga kapatid para tumulong sa gawain sa mga pasilidad na ginagamit natin. Okay. Paano tayo pwede magbigay ng karunungan sa iba? Brother, dito tayo sa ating speaker. Yan. Kung si Jehovah ay saganang nagbibigay sa atin ng karunungan, maaari din pala natin magagawa ito. Mayroong magandang halimbawa dito, yung mga baguhan ay sinasanay sila sa gawain sa ministeryo. Siyempre, mga baguhan sila, hindi pa sila, kabado pa sila sa ganong gawain. Baka iniisip nila na baka may mga tanong na hindi nila kaya sagutin. No? Kaya tinuturuan sila o sinasanay. Tapos yung mga elder din naman, sinasanay nila mga ministerial na lingkod sa gawain. Lalo na sa pagpapastol, napakahalagang gawain yan. So yung karunungan na yun na nanggagaling kay Jehovah, maaari nating maibigay din sa ating kapwa, kapatid. Yan. Pero hindi tayo nalilimitahan. Ano? Sabi niya sa paragraph, maraming pagkakataon ang mga lingkod na Jehovah na ibahagi ito sa iba. Maraming pagkakataon. Hindi lang dyan sa binanggit yan. Ano? Kahit dyan yung mga sister, meron din tayong mga karunungan taglay, babahagi natin yan. Okay. So, maliwanag yun. Dito tayo ngayon sa paragraph 13. Sikaping tularan ng paraan ni Jehovah kapag nagsasanay ng iba. Tandaan na sagana siya nagbibigay ng karunungan. Magagawa natin yan kung ituturo natin ang lahat ng alam natin sa mga sinasanay natin. Hindi natin ito ipagdadamot sa kanila dahil iniisip natin na baka palitan nila tayo. Huwag din nating isipin, wala namang nagsanay sa akin. Kaya bahala na siya matuto sa sarili niya. Hindi dapat mag-isip ng ganyan ang isang lingkod ni Jehovah. Sa kabaligtaran, masaya nating ibinabahagi sa iba ang lahat ng alam natin, pati ng mismong sarili natin. Umaasa tayo na sila ay magiging lubusan ding kwalipikado na magturo sa iba. Kung lahat tayo, saganang magbibigay ng karunungan sa isa't isa, lahat tayo ay magiging marunong at masaya. Paano natin matutularan ang paraan ni Jehovah kapag nagsasanay ng iba? Ito naman tayo sa paraan ng pagbibigay. Brother Vasquez? Kung si Jehovah ay nagbibigay ng lahat ng karunungan, dapat din tayo ay magbigay din ng karunungan sa atin man sinasanay. Buong puso din natin ibibigay sa Kanya kung ano yung naranasan natin kay Jehovah. Okay. Paano gagawin yun? Brother Tom? Wag po nating ipagdadamot yung karunungan na natanggap natin sa Diyos na Jehovah kasi galing ito yun sa Kanya. Halimbawa, may isang kapatid na gustong magpatulong ng bahagi o isang pahayag. So hindi natin ipagdadamot yun. Wag nating iisipin na ay hindi ko ito tutulungan kasi baka sa susunod na pagkakataon, mas mahusay na ito sa akin. So sa ganung bagay, wag nating iisipin lagi yun. Handa nating tulungan yon para sa susunod. Siyempre tayo may edad rin minsan, yun na rin ang papalit sa atin. So kung hindi natin tutulungan yon, sino ang papalit sa atin? Kaya mahalaga yung pagsasanay, talagang yung tinanggap natin na karunungan, i-share din natin yun sa iba. At kung naibigay mo 100% yung alam mo, ano naman ang epekto nun sa'yo? Naibigay mo sa iba. Ano ang epekto nun sa'yo? Meron ka na trainee. Mas magaling pa nga talaga sa'yo. Malulungkot ka ba? Ano ko sagot nyo? Brother Base. Siyempre kung isa kang mayroong mga alam, siyempre hindi lahat tayo ay ganoon na lang kalakas. Darating ng panahon tayo ay hina, matanda. Kung naibigay mo yung karunungan mo sa mga susunod, at nakita mo, iyon, siyempre, alam na nilang gagawin, napakasaya ka.
Diba? Kaya wag nating isipin na tayo ay papalitan na. Kailangan natin ituro yan kasi tayo hindi lahat tayo ay ganito na lang, laging malakas. Yan. Kaya tama yung sabi yung ating yung teksto natin. Ano? Brother Luis Toro, suyo po. Kanina pa natin diniriin na mas may higit na kaligayahan sa pagbibigay kaysa pagtanggap. Kaya epekto nun sa atin, mas nasisiyahan tayo. At matandaan natin na talagang kapag ka tayo, binuhos talaga natin yung pagtitrain sa iba, yung epekto nun, yung iba ding yun, ay makikita niya, ganito rin yung gagawin ko sa susunod naman sa akin. Ibubuhos ko din sarili ko upang matrain din sila. Kaya palipat-lipat, ano? Yung pagbibigay, palipat-lipat yan. Okay, so napakaganda nung una nating tinalakay, yung tularan si Jehovah kapag nagbibigay. Paano naman kung kapag parang hindi napapahalaga ng mga ginagawa natin? Ano magiging damdamin natin? Masaya pa rin ba kaya tayo? Tingnan natin, ito paragraph 14. Kadalasan lang nagpapasalamat ang mga kapatid kapag may ibinigay o ginawa tayo para sa kanila. May ilan na nagpapadala ng thank you card o nagpapasalamat sa iba pang paraan. Kapag nakikita natin pinapahalaga ng iba ang ginagawa natin, nakakadagdag yan sa saya natin. Okay, salamat. Ano ang ginagawa ng marami kapag may nagbibigay sa kanila? Ito, common na ito. Ano? Dito tayo kay Brother Bart. Marami po nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga natatanggap po nila mula sa mga bukas palad na mga kapatid. Kaya naman po nauudyukan ng ilan na magpadalang thank card o nagpapasalamat po sila sa iba pang paraan na alam po nila. Ayan. Kaya ano yung salubin na dapat lagi natin linangin? Ayon dyan sa Colossus 3:15. Yung salubin yun, Sister Ampi. Sa loobin ng pagbigay, para sa akin, Brad, kung mayroong nabigay sa akin ng halimbawa pagkain, tinitikman ko muna ang unong lasa. Pag nakita kami, sinasabi ko sa kanya masarap ang lasa. Dahil sa nararapat at appreciative ako, ang isang kapatid na mapagbigay, kaya ang kapatid na yun, muli akong bibigyan. Sa pagkakataon nito, ay pinahalagaan lang natin ang nagbibigay sa atin. Yan. Yun para ni Sister Ambi. Ano? Okay, Brother Calso. Pagka binigyan ka kahit di masarap, magpasalamat ka pa rin. Tama naman, di ba? Bigyan ka ng pagkain, halimbawa, maalat. Ano sabihin mo? Ano sabihin niyo? Kung kayo binigyan ng gano'n. Brother Chito. Yung chocolate, Brad, pambihira ka naman, nagbibigay ka, chocolate pa, diabetic ako. Okay. Brother Florence. So kahit hindi masarap, pwede pa rin natin i-appreciate yung nagbigay. Ang i-appreciate natin, hindi yung lasa, kundi yung sa loobin niya na magbigay. Okay, maraming salamat. Brother Calso, Ian. Importante ring malaman niya kung may mali siya. Halimbawa, yun nga, maalat. Pasalamat tayo. Walang duda. Pero sabihin natin, medyo maalat lang. Siguro kung mabawas-bawasan, okay yan. Kasi ang problema, kapag maalat, sinabi natin masarap, baka bigyan lahat. Yung iba, maalat na. Yun yung timpla eh. Kaya kailangan ipaalam din natin, medyo maalat. Yun sa magandang paraan lang na hindi siya masasaktan. Pwede niyo sabihin, alam mo, binigay mo sa amin, ano na lang, alo na lang kulang. Dagat na. Wala mo, di ba? Wala kang binanggit na masama. No? Okay, maraming salamat. Paragraph 15 tayo. Pero ang totoo, baka may pagkakataong hindi napapahalagahan ang ginagawa natin. Minsan, baka talagang nagsikap tayo, naglaan tayo ng panahon at lakas, o gumastos pa nga para tulungan ng iba. Pagkatapos, parang wala lang sa kanila yon. Kung mangyari yan, paano natin may iwasang madismaya o mainis? Tandaan ang sinasabi sa Gawa 20:35, ang temang teksto natin. Kahit parang hindi pinahalagahan ang mga ginagawa natin, pwede pa rin tayong maging masaya sa pagbibigay. Paano? Tingnan ang mga pwede nating gawin. Okay. Ano ang dapat nating tandaan? Kung hindi napapahalagaan ang ginagawa natin, hindi pinapahalagaan. Okay, Brother Odi? Minsan po, maaring hindi mapahalagahan ng ating mga ginagawa kahit na nagsisikap po tayo para tumulong. Kaya maganda po yung sinasabi ng Gawa 20:35.
Dahil po ang kaligayahan ay hindi po nakabase sa pagpapasalamat ng iba, kundi sa ating layunin at kagalakan sa pagtulong. Ayan. Okay? Magandang punto na yun. No? Brother Mike, meron pa punto? Totoo po yun. Talagang kung minsan di talaga mapapahalaga ng iba dahil baka si Jehovah lang at tayo yung nakakaalam nito. Kaya tandaan po natin yung temang teksto po natin na may kaligayahan sa pagbibigay kaysa sa pagtanggap. Alala niyo yung kinanta natin kanina? Pag nagbibigay daw, huwag kang aasam. Magbibigay ng kapalit, di ba? Basta binigay mo na. O, di ba? O, yun. Para, Brother Florence? Madalas mangyari ito halimbawa sa mga assembly or convention, baka volunteer tayo sa isang department na hindi mahalata ng mga kapatid. So walang paraan para mapasalamatan nila tayo kasi hindi nila alam, volunteer tayo doon. Pero once na araw na ng assembly or convention, makita lang natin na successful yung isang program, yun, masaya na tayo na nagawa natin yung part natin. Okay. Maluwanag na yun. Di tayo ngayon sa paragraph 16. Tandaan na kapag nagbibigay ka, tinutularan mo si Jehovah. Patuloy siya nagbibigay sa mga tao. Pahalagahan man nila iyon o hindi. Nangangako si Jehovah na kung magbibigay tayo ng hindi umaasa ng anumang kabayaran, magiging malaki ang katimpala natin. Kaya huwag madismaya kung hindi ka pasalamatan sa ginawa mo. Tandaan na lagi kang gagantimpalaan ni Jehovah sa mabubuting bagay na ginagawa mo para sa iba at dahil masaya kang nagbibigay. Ano ang dapat nating tandaan kapag nagbibigay? Okay? Tayo sa sister. Tandaan na kapag nagbibigay kasi amang Jehovah ang tinutularan mo. Dahil nangako si amang Jehovah na kung nagbibigay tayo ng di umaasang kabayaran, malaking gantimpala ang naghihintay sa atin. Ayan, tama yun. Maganda yung teksto dyan. No? Kawikaan 19:17. Ano yung punto, ano yung magandang, ano yan, sa teksto dyan? Sister Lilia. Binanggit nga ng teksto na ayun tumutulong sa duka ay nagpapautang kay Jehovah at babayaran niya to dahil sa ginawa niya. Ibig sabihin, kapag tayo ay tumutulong sa iba, ang Diyos na Jehovah ang magbibigay sa atin. Kaya huwag kang maghanap ng kapalit na ibinigay ng kapatid. Maganda rin yung binanggit ng Lucas 6:35. Sabi doon, patuloy na mahalin mo ang kaaway mo at gumawa ka ng mabuti at magpahiram ng hindi umaasa ng anumang kabayaran. Kaya yun ang magandang halimbawa na dapat nating tularan. Yeah. Sister, Brother Carso? Kaya kung parang yun natulungan mo, ibaliwala lang, hindi ka dapat mainis. Kasi kung mainis ka, hindi mawala yung kaligayahan mo, katulad ng binanggit ng Gawa 20:35. Kaya kapag kayong kapatid na hindi nagpalaga, tinulungan mo, tapos humingi uli ng tulong, tulungan mo pa rin. Kasi yun ang magbibigay siya ng kaligayahan eh. Kasi pagka binaligtad mo, di mo na tinulungan dahil nainis ka, ikaw na may problema, no? Ayan, ang ganda punta. No? Brother Bong. Yung 2 Corinto 9:7, kapag nagbibigay tayo, kailangan mula sa puso natin, hindi mabigat sa pag magbibigay, baka mabigat sa loob. Hindi dapat tayo napipilitan lang, kundi talagang tao sa puso yung pagbibigay natin, hindi tayo naghihintay ng kapalit. Mas maligaya daw ang mararamdaman natin. Maraming salamat. Maliwanag yung punto. Dito tayo sa paragraph 17. May isa pang paraan para matularan natin sa Jehovah kapag nagbibigay tayo. Makikita natin yan sa sinabi ni Jesus sa Lucas 14, talatang 12 hanggang 14. Siyempre, hindi naman maling maging mapagpatuloy o mapagbigay sa mga taong may kakayahan ding gawin sa atin yon. Pero paano kung napansin natin na madalas nagbibigay lang tayo dahil umaasa tayong may kapalit yon? Pwede nating subukang gawin ang sinabi ni Jesus. Maging mapagpatuloy sa mga taong walang kakayahang mag-imbita sa atin. Kapag ginawa natin yan, magiging masaya tayo kasi natutularan natin sa Jehovah. Makakatulong din yan para patuloy tayong maging masaya kahit parang hindi napapahalagahan ang ginagawa natin. Okay, salamat. Basahin muna natin ang Lucas 14:12 hanggang 14. Sino yung mabilis bumasa rito? Okay. Doon sa likod, sister. Pagkatapos, sinabi rin niya sa nag-imbita sa kanya, kapag
tanghalian o hapunan, huwag mong tawagin ang iyong mga kaibigan, kapatid, kamag-anak o mayayamang kapitbahay dahil baka imbitahan ka rin nila at masusuklian na ang ginawa mo. Sa halip, kapag naghanda ka, imbitahan mo ang mahihirap, mga pilay, mga bulag at iba pang may kapansanan at magiging maligaya ka dahil wala silang maisusukli sa iyo. Susuklian ka sa pagkabuhay muli ng mga matuwid. Okay, salamat. So dito ngayon tayo sa tanong, ano ang dapat na maging motibo natin kapag nagbibigay tayo? Motibo naman. No? Okay, Sister Abby. Ayon po sa Lucas 14 verse 12 to 14, ang motibo po natin sa pagbibigay ay hindi upang maghinday tayo ng kapalit, kundi upang maging mapagbigay at mapagpatuloy po tayo sa mga walang kakayang magbigay sa atin. Sa paggawa po nito, natutularan po natin si Jehovah at natutulungan po tayong maging masaya kahit hindi po tayo agad napapahalagaan. Tandaan din po natin na susuklian tayo ni Jehovah na higit pa po sa inaakala natin. Yun. Kaya mahalaga yung motibo. Ano? Nagbibigay ka, kasi binigay mo talaga. Love, by love. Sa pagitan ng pag-ibig. Brother Chito. Yung realidad dyan sa kalsada, pag nagbigay ka ba sa mga, halimbawa, mga taong nagbibigay sila na nagpapalimos, umaasa ba silang kapalit? So yun yung treatment dyan. Basta bigay ka ng bigay dahil masaya ka, dahil tinutularan mo si Jehovah kahit walang kapalit. Ayan. Dapat ganun ang ating motibo. Mas magiging masaya tayo ron. Ano? Okay, paragraph 18. Huwag isipin na hindi mapagpasalamat ng iba. Kung hindi pasalamatan ng ibang ginawa natin, pag-isipan ito. Talaga bang hindi sila mapagpahalaga o nakalimutan lang nila magpasalamat? O baka may iba pang dahilan? Baka napahalagahan naman talaga ng ilan ang ginagawa natin, pero hindi lang nila na masabi iyon. O kaya naman, baka nahiya ang iba na tumanggap ng tulong, lalo na kung dati sila ang tumutulong. Pero kung talagang mahal natin ang mga kapatid, hindi tayo madidismaya sa kanila at patuloy pa rin tayong magiging masaya sa pagbibigay. Ano ang tutulong sa atin na huwag madismaya kapag hindi nagpapasalamat ang iba? Ito naman, madismaya naman. Brother Ristro? Binanggit dito na huwag nating isipin na hindi nila pinahalagahan yon. Kasi sabi nga rito, baka naman nakalimutan lang nila na magpasalamat. Baka sa sobrang dami ng problema, nakalimutan nilang pasalamatan tayo. Yung iba naman binanggit dito, baka naman meron silang, yung mahirap silang magsabi ng kanilang pagpapahalaga sa tulong na ibinigay sa kanila. O baka sinabi nga, simple, nahihiya sila na magpasalamat kasi dati sila yung tumutulong, ngayon sila ang tinutulungan. Ang punto, huwag nating agad isipin na meron silang maling motibo, kundi baka meron lang talagang mga dahilan kung bakit hindi nila naipadama yung pagpapahalaga sa ginawa natin. Yun, tutulong yan para hindi madismaya. Sister Michelle. Tutulong din sa atin yung pag-ibig ayon din sa mga teksto na binanggit, yung pagpapasensya. Kaya nga binanggit dito yung mga baka. So give the benefit of the doubt din kasi minsan yung ating mga kapatid may pinagdaraanan din talaga. Maraming salamat sa mga magandang puntong yon. Ito ngayon sa paragraph 19 at 20 tayo. Maghintay. Isinulat ng matalinong hari na si Solomon, ihagis mo sa tubig ang iyong tinapay, dahil makukuha mo itong muli pagkalipas ng maraming araw. Ipinapakita nito na posibleng hindi agad magpasalamat ang iba sa ginawa natin. Baka kailangan nating maghintay ng maraming araw. Tingnan kung paano yan nangyari sa isang karanasan. Maraming taon na nakalipas, sinulatan ng asawa ng tagapangasiwa ng Sergito ang isang bagong bautisadong sister. Pinatibay niya ito na manatiling tapat. Makalipas sa mga 8 taon, sumulat din sa kanya ang sister. Sinabi nito, sumulat po ako kasi gusto kong malaman ninyo na sobrang laki ng naitulong ninyo sa akin itong mga nakalipas sa taon. Sinabi pa ng sister, gusto ko po ang sulat ninyo, pero ang tekstong ginamit ninyo ang pinakatumagos sa puso ko at hindi ko iyon makalimutan. Ikinawento niya sa sulat ang ilan sa mga pinagdaanan niya. Pagkatapos, sinabi niya, kung minsan, gusto ko na pong sumuko at iwan ang katotohanan, pero lagi ko pong naalaala ang tekstong isinulat ninyo at iyon ang nakakatulong sa akin na manatiling tapat.
Sinabi pa niya, sa loob ng 8 taon, ang tekstong isinulat ninyo ang pinaka-nakatulong sa akin. Siguradong napakasaya ng asawa ng tagapangasiwa ng Serkito na matanggap niya ang sulat na ito pagkalipas ng maraming araw. Posible ring nangyari yan sa atin. Baka makatanggap din tayo ng pasasalamat kahit napakatagal na natin ginawa ang isang bagay. Ano pa ang makatutulong sa atin para maging masaya sa pagbibigay? Tingnan daw natin yung larawan. Pero bago natin sagutin bago komento yung larawan, doon muna tayo sa tanong. Ano ang nakatulong sa atin na maging masaya sa pagbibigay? Makakatulong. Isa kasi, hindi agad din nila pinapahalagahan. Sister Di Macale. Yung sa loobin pong mapaghintay, ayon po dun sa Ecclesiastes 11:1, sabi ni Solomon, ihagis mo sa tubig ang iyong tinapay dahil makukuha mo itong muli pagkalipas ng maraming araw. Kaya pinapakita po nito na baka kailangan tayo maghintay ng maraming araw sa pagbibigay natin. Hindi naman tayo naghihintay ng kapalit, pero maaring nagkaroon ito ng epekto dun sa binigyan natin. Okay, tama yun. Maghintay. Ngayon, doon sa karanasan, paano nakakatulong yun? Pati doon sa picture. Ano yung masasabi natin dyan? Ano ang komento natin? Doon sa pagkaroon ng mapaghintay na sa loobin. Okay, Brother Luistro. Maganda yung karanasan dito na kung saan merong asawa ng CEO ang sumulat sa isang bagong baptized na sister. Sabi nung sinulatan niya na nagpakita siya ng isang magandang sulat, pati teksto, doon sa bagong baptized na sister. Ang nangyari, after 8 years, sakala nagpahalaga o nagpakita ng pagpapahalaga at pagpapasalamat, yung sister, sabi nga niya pagtapos ng 8 taon, kinailangan ko talagang sabihin sa inyo kasi hindi nyo alam na napakalaki ng tulong ng ibinigay nyong sulat 8 years ago. Sabi nung sister, ay tumulong ito sa akin upang sa ganoo talagang hindi ko bitawan ang katotohanan, hindi sumuko. Doon sa footnote ay binanggit yung ikalawang Juan 8, ang teksto na isinare ng asawa ng CEO, na kung saan ay magsikap ka na huwag mong maiwala yung pinaghirapan mo. Nga naman, bagong baptize, marahil maraming pinagdaanan, kagaya ng makikita natin doon sa picture, pinasiglan ng asawa ng sister na manatili sa katotohanan. Sabi ng sister, may mga pagkakataon parang ayoko na. Ayaw na niya ng mga responsibilidad, gusto na niyang umalis sa pagiging saksi siguro. Pero dahil doon sa tekstong iyon, sa simpleng tekstong iyon, na talagang tumago sa puso niya, nanatili siyang tapat. At pagtapos nga ng 8 years, ay sumulat siya. Sabi niya walang anumang ibang bagay, kundi sa pagkalipas ng 8 taon, ito talaga yung nakatulong sa akin. So ang punto rito ay maging patient, maging matyaga tayo sa pagtulong sa mga kapatid. Kasi hindi lang natin alam na baka malaki yung naitutulong sa kanila nung simpleng pagtulong natin. Maring hindi nila expressively sinasabi na talagang nakakatulong yun sa atin. Pero alam natin, malaking tulong sa kanila yung ginagawa natin para sa kanila. Kaya tandaan natin yung prinsipyo ng Ecclesiastes, tulong lang ng tulong. Ano? Tulong lang. Brother Calso? Halimbawa naman, talagang in extreme cases, wala ka nang mahihintay. Ito kasi topic natin maghintay. Pero halimbawa lang, wala ka nang mahihintay. Yung inawit natin kanina, sabi doon kapag ka tayo nagbibigay, walang ganting hinihintay. Kaya huwag tayong umasa ng laging magpapasalamat yung kapatid. Wag natin. Sabi nga doon pagka nagbigay ka, huwag kang hihintay ng kapalit. Ano yung kapalit na yon? Hindi laging material Yung pasasalamat, huwag mo nang hintayin yon. Kasi masaya ka nagbibigay Ngayon, kung nagpasalamat siya, mas pasaya ka. Ayan. Maraming salamat sa inyo pong mahusay na komento. Paragraph 21 tayo. Gaya na binanggit kanina, ginawa tayo ni Jehovah na maging mas masaya sa pagbibigay kaysa sa pagtanggap. Matutuwa tayo kapag nakakatulong tayo sa mga kapatid natin at masaya tayo kapag nagpapasalamat sila. Pero gawin man nila yon o hindi, masaya pa rin tayo kasi ginagawa natin kung ano ang tama. Tandaan na anuman ang ibinigay mo,
higit pa roon ang kayang ibigay sa iyo ni Jehova. Hindi natin mapapantayan ang lahat ng ibinigay sa atin ni Jehova. At kapag siya ang nagbigay ng gantimpala, siguradong yon ang pinakamakapagpapasaya sa atin. Maging determinado sana tayo na patuloy na tularan ang mapagbigay nating Ama sa langit. Salamat, Brother Mata, sa inyo pong mahusay na pagbasa. Bakit determinado kang patuloy na tularan ang pagbibigay ni Jehova? Brother Odi? Determinado po tayong tularan yung pagbibigay ni Jehovah dahil natututo tayong maging masaya sa pagbibigay, hindi lang po sa pagtanggap. Kahit hindi tayo pasalamatan, masaya tayo dahil ginagawa natin ng tama. Ayon po sa 2 Kronika 25:9, higit pa roon ang kayang ibigay sa iyo ni Jehovah. Kaya ang gantimpala po ni Jehovah ay tsak na magbibigay sa atin ng happy experience po. Okay. Maraming salamat. Liwanag yun. Kung tayo ngayon sa ano ang sagot mo. Bakit gusto nating maging mapagbigay? Brother Mike? Gusto po natin maging mapagbigay kasi nagbibigay po sa atin ito ng kaligayahan. Okay. Brother Chito? Dahil tinuturuan natin din si Jehovah kasi nilang tayong ganun, mapagbigay. Yun. At mas nagiging masaya tayo. Di ba? Okay. Ano ang ilang paraan para matularan natin ang pagbibigay ni Jehovah? Ilang paraan. Sister Cintillas? Ang dami nga pong paraan para matularan natin yung pagbibigay ni Jehovah. Nandyan po yung pagbibigay ng material ng tulong sa iba, paggamit ng lakas natin sa pagtulong sa ibang kapatid, at pagbabahagi naman ng mga natutunan natin sa iba. Yun, tama yun. Pagbabahagi ng mga lakas natin, di ba? Tapos pangatlong tanong, bakit pwede pa rin tayong maging masaya kahit hindi tayo pasalamatan ng iba? Brother Erin? Lagi po natin tatandaan na kahit hindi po tayo ma-appreciate ng iba, lagi natin tatandaan na nakikita ni Jehovah yung mga ginagawa natin at siya na bahala mag-appreciate doon. Kaya mas mahalaga pa rin appreciation ni Jehovah kaysa sa tao. Ayun. Kaya sa buwan, ano ang ating natutunan ngayon? Sa anong ito? Pag-aaral na ito. Brother Caso? Sa kabuuan, yung tema ng bantayan, ano? Mas maligaya ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kaya tandaan na kapag nagbibigay ka, tinutularan mo si Jehovah. Huwag mong isipin din, huwag isipin na hindi mapagpasalamat ang iba. No? Maghintay tayo. At kung wala tayong mahintay, wala tayong magagawa, kundi patuloy pa rin tayo tumulong. Tama yun. Ang dami natin natutunan. Brother Chito, may punto pa. Specific tayo sa paglinis sa Kingdom Hall. Yang naglilinis ngayon, Group 5, ikaw tumulong ka, ikaw nagsikap na tumulong. Hindi ka pinasalamatan, okay lang yun. Kasi nagbibigay ka. Yan. Yan, magandang salubin. Ano? Mapagbigay talaga. Kasi magiging mas maligaya tayo pag tayo ay mapagbigay. Okay. Huwag na natin isama yung bond ngayon sa pagbibigay. Kasi bond ngayon ang pagbibigay. Okay, maraming salamat po sa inyong siglang mga komento at masayang talakayan. Bago natin tapusin ang ating pagpupulong, teka muna, tayo muna ay umawit ng papuri sa Diyos na Jehovah. Okay, awitin po natin ang bilang 100, bilang 17. Ito may pamagat na handang tumulong. At pagkatapos ang ating masiglang pag-awit, ating pong tatawagin yung ating nakapagsalita para sa bansarang panalangin. Umalinsabay po tayo sa himig ng ating awitin.